nandiyan ka na pala. Ano, handa ka na ba sa tatalakayin natin ngayon? Sige, magsimula na tayo. Mula sa kabanata ito ay maraming mga hindi pamilyar ngunit tumpak na panalita. Gusto mo ba marinig ang mga ito? O tara, alamin natin. Una ay ang kolorete. Ito ay isang kosmetikong pampaganda o pampamula sa pisngi. Pangalawa naman ay mal-edukado. Ito ay nangungulugang walang pinag-aralan. Pangatlo ay nagdili-dili. Ang pagdidili ay ang pag-iisip ng mabuti. Pang-apat ay ibinunton. Ang ibinunton ay ang atensyon o ang pagbibigay ng pansin sa isang bagay. At ang panguli naman ay yamot. Ang yamot ay ang pagkaramdam ng bahagyang galit o karaniwang dulot ng labis na paghihintay o hindi pagtubad ng kausap at katulad. Una ay si Doña Consolacion. Siya ay isang mapanupil at mapagmataas na karakter na may malaking impluwensya sa lipunan niya. Ang kanyang pagkatao ay nagpapakita ng mga suliranin at katiwalian sa lipunan noong panahon ng kolonyalismo Espanyol sa Pilipinas. Pangalawa ay si Alperes. Siya ay isang ranggo o posisyon sa militar. Ang Alperes ay katumbas ng lieutenant o tenyente sa modernong hukbo. Sila ang nasa gitna ng mga opisyal na ranggo tulad ng kapitan at tenyente mayor. At panghuli ay si Sisa. Siya ang ina ng mga kanyang anak na si Basilio at Crispin, dalawang batang mahirap na naging biktima ng pang-aabuso at kahirapan. Ang karakter ni Sisa ay sumisimbolo sa paghihirap at sakripisyo ng mga ina, pati na rin ang epekto ng kahirapan at karahasan sa lipunan. Buod ng 39 kabanata, si Doña Consolacion. Ang asawa ni Alperes na si Doña Consolacion ay nagpipilit na nagmukhang banyaga sa pamamagitan ng kolorete sa muka at pagsasalita sa wikang Kastila. Lubhang mataas ang tingin nito sa kanyang sarili at tingin niya siya ay mas kabigha-bighani kaysa kay Maria Clara. Si Doña Consolacion ay dating labandera na nakapag-asawa ng isang kawal na naging Alperes ngunit ang ugali nito ay tulad sa mga mal-edukado. Sa araw na iyon ay iniutos si Donya na ipasara ang kanilang bahay sa kabila ng kaalam nila na tatapat ang prosesyon sa kanila. Buong araw siya nagalit sa asawa dahil hindi siya pumayag sa pagsisimba. Alam niya rin naman ay kinahiya siya ng asawa bukod pa ang lantarang pag-aipusta at pagmumura nito sa kanya. Nagdidili-dili ang Donya nang marinig ang tinig ni Sisa mula sa kulungan. 2 araw na siyang kulong roon. Sa wikang Kastila ay itusan ni Sisa na umakyat ngunit dahil sa hindi niya ito naintindihan ay di niya sinunod ang utos ni Donya. Nagalit si Doña Consolacion at ibinuntong kay Sisa ang lahat ng galit nito sa asawa. Nilatigo niya ito at inutusang umawit ang kawawang baliw. Napasigaw man sa sakit ay wala pa rin ginawa si Sisa. Sa yamot ng Donya ay inutusan niya ang Guardia Sibil na paawitin si Sisa. Sinunod naman ito ng babae at kinanta ang Kundi Man ng Gabi. Sa pagkaanting ng damdamin ng Donya ay nakapagsalita ito sa wikang Tagalog na ikinagulat ng gwardya. Agad naman niya itong napansin kaya pinalis niya ang gwardya. Hinarap na naman ng Donya si Sisa at inutusang sumayaw. Ngunit sa hindi ito naintindihan, nilatigo na naman siya nito. Dahil dito ay nabuwal si Sisa at nahubaran ng damit kasabay rito ang pagdurugo ng kanyang sugat. Ito'y nadatnan ng Alperes at nagalit ito sa nasaksihan. Dahil naman dito ay inutusan niya ang isang kawal na bihisan at pakainin si Sisa, alagaan at gamutin ang mga sugat niya. Nakatakdang ihatid si Sisa kay Crisostomo Ibarra at kinabukasan naman ay inalagaan siya ng mga Alperes. Sinasaliksik ng kabanata ang pang-aabuso sa kapangyarihan at pagmamaltrato ng mga nasa awtoridad, partikular na si Doña Consolacion. Ang kanyang mga aksyon kay Sisa ay sumasalamin sa isang mas malawak na istrukturang panlipunan na nagpapahinantulot sa mga kawalang katarungan na nangyayari na hindi napipigilan. Ang kabanata ay nagsisilbing salamin ng mga isyong panlipunan sa panahon ng kolonyal na pamumuno ng Espanyol na nagbibigay diin sa mapang-aping kondisyon kinakaharap ng marami at tumutuligsa sa individual na aksyon at pamantayan ng lipunan na nagpapanatili na hindi pagkapantay-pantay at pagdudurusa.